Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga, utang naman na, nako po, OMG Lacson, hinahanap na. Lahat nagulantang, hugas kamay ulit, aray ko po. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. Ayan mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa isang balita na kung saan Pinas or Pilipinas utang pamor ng 29 billion. Aba. Yan mga kababayan, ha? Ito po ay iba rin po ito yung kahapong isinare natin na balita na uutang rin ang Pilipinas ng $400 million, no? Ngayon po ay 29 billion na rin po ang uutangin ng Pilipinas, kaya nga po nakalagay utang pamora, no? Kung yung $400 million mga kababayan gagamitin para pagandahin di umano ang pagninegosyo dito sa Pilipinas or yung mga business, no? Pagagandahin daw. Ewan ko lang kung anong papagandahin dyan. Pero ito naman ngayon ang balita, no? Nakakuha ang administrasyong Marcos Jr. ng bagong 500 milyong policy loan mula sa Asian Development Bank or ADB. Aba, para palakasin ang marine ecosystems at itaguyod ang mas matibay na blue economy. Aba mga kaubayan, marine ecosystem. Ibig sabihin nito sa sa dagat ito, no? Sa pangingisda or sa dagat, no? Gagamitin po ang 29 billion. Aba, malaki-laking pera ito mga kaubayan. Tapos yung kahapon pa na 400 million, no? Utang pamor nga eh. Sige, utang lang kayo ng utang. Kaya pa naman yan eh. Kayang bayaran yan ng mga Pilipino, ng sambayan ng Pilipino, di ba? Kayang bayaran yan, huwag kang mag-alala. Buti pa kayo, hindi kayo nababahala sa pangungutang, no? Buti pa kayo. Tayo nga, no, mga ordinaryong Pilipino, tayo mga karaniwang Pilipino, no? Tayo mga hampas lupa, dukha, kung ano mang itawag nila sa atin, no? Kung tayo nga mangungutang sa mga lending na yan, kinakabahan na po tayo. Pag mas malaki ang utang, mas malaki po ang tubo. Alam po natin yan. Kung malaki ang utang, malaki rin ang tubo, di ba? Kaya kinakabahan po tayo kapag tayo po ay nangungutang. Pero ang gobyernong ito, walang habas. Kung mangutang talaga naman kailan ka? Wala naman na patutunguhan, no? Maganda sana kung utang ng utang, tapos nakikita ng taong bayan kung saan napupunta yung inuutang ninyo. Kaso hindi eh. Saan ba napupunta? Wala. Mga kabayan, ghost project nga minsan eh. Diba? Kaya nga nag-iimbestiga ngayon eh dahil sa ghost project. Dahil yung mga inuutang ninyo napupunta lang sa mga ghost na yan. Aray ko po, maawa naman kayo sa Pilipino. Maawa kayo sa Pilipinas. Nako po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin itong si Luestro, no? Eto gusto lang ipanood ito muli sa inyo Kasi yung susunod nating balita, ibabalita mga kabayan, connected po dito sa mga sasabihin ni Luestro. Okay, eto pakinggan po natin si Luestro mga kabayan at bigyan po natin ng reaction to. The Speaker of the People, the best Speaker of the Philippine Congress. Nako, the best. Pinakamalakas na panapansigan, Speaker Martin Romualdez. Galing Luestro Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong. So yan dalawa po yung pinangalanan niya. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, mamaya bibirahin natin yan.
bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. O yan mga kababayan, masaya pa dito si former Speaker Martin Romualdez, no? Nakikita pa po natin siyang tumatawa pero ngayon hindi na natin nakikitang tumawa si Speaker, no? O dalawa po ang pinangalanan mga kababayan. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na dalawa po ang kanyang pinangalanan, no? Nang dahil kay President Bongbong Marcos Jr., ang dahil kay Speaker Martin Romualdez, eto naman. Ito naman po mga kabayan ang sunod nating ibabalita, no? Kasi may naghahanap na po sa Blue Ribbon Committee. Simula po mga kababayan nang pinangalanan ni Saldico, si Speaker Romualdez, si President Bongbong Marcos Jr., wala na po tayong narinig sa Blue Ribbon Committee. Ang galing, no? Ang galing talaga mga kaubayan mag-imbestiga ni Lacson. Pero ito po ang sabi ni former PACC chairperson or chairman Greco Bellica. Ano na ang nangyari sa Blue Ribbon Committee? BIR na iimbestigahan. Palayo na ang investigasyon. Di na alam kung ano gagawin para pagtakpan ang flood control scandal. Buti pa, sabi po ni Greco Bellica. Buti pa magtayo na lang ako ng Red Ribbon Committee. Para yan. Imbitahan ko si Sal Panelo, Ferdy Topacio, Rowena Guanzon, Harold Respicio para mag-imbestiga. Doon namin papatawag si Saldico, BBM at Romualdez. Ayan. Oo nga Bigla pong tumahimik mga kababayan ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno po ni Senator Ping Lacson. Ayan Ano po, coincidence lang ba mga kababayan? Coincident lang po ba na pinangalanan po si President Bongbong Marcos Jr. at si Speaker Martin Romualdez ni Saldico bilang mga mastermind. Nagkataon lang po ba mga kababayan na naging tahimik din si Senator Ping Lacson? Hindi natin alam yan kasi si Senator Ping Lacson lang pong makakaalam dyan, di ba? Kayo mga kababayan, ano po ang nasa isip ninyo sa mga pangyayaring ito I-comment nyo na lang po mga karibin natin. At eto, President Bongbong Marcos Jr., pasadahan din po natin. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., na-neglect ang edukasyon ng napakatagal. Oo nga na-neglect. Ibig sabihin mga kababayan, napabayaan po ang edukasyon sa bansa ng napakatagal. Sabi niya dito, sabi dito sa balita, nais daw ayusin ni President Bongbong Marcos ang sitwasyon ng edukasyon sa bansa, partikular na ang mga pasilidad, suporta sa mga guro, at kalidad nito. Nako, wag nga tayong maglokohan dito. Ngayong taon nga, December na po mga kababayan. Ang ulat po nila, di ba nung nakaraang hearing sa budget deliberation po ng, correct me if I'm wrong kung doon ba lumabas ito, yung budget deliberation ng Department of Education, napag-alaman mga kababayan na 22 classroom lang ang nagawa sa loob ng isang taon. Sa panahon po ng pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Paano mong masasabing, di ba?
paano niya masasabing sinusuportahan niya ang mga guro? Diba? At gusto niyang baguhin ang kalidad ng edukasyon, mga kababayan. Kung dyan pangalang, no? Kung dyan pangalan po mga kababayan ay hindi niya na magawa. Gusto niya daw ayusin yung sitwasyon ng mga facility. Abag, binago mo talaga. And baka ito na nga ang pinakamababang bilang ng mga paaralan na nagawa sa isang taon. 22 classrooms lang mga kababayan. At it is on record. Ha? O ano ngayon? Yan pa rin ba? Grabe naman ito. Ginagawa tayong tanga ni President Bongbong Marcos Jr. Ay, nako. Gising-gising mga kababayan. Gising-gising. Kung natutulog man ang presidente, sana tayong mga Pilipino na po ang magising. Nako po talaga. Oh. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ang video ito. Nako, eto po mga kababayan. Bumaliktad na. Aba, eto pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Billionaire News Channel. Pahayag ng isang kongresista na ang Pangulong Marcos ay nakagawa ng impeachable offense. Now, erese. Marcos' incompetence or complicity in budget mess impeachable. House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erese has warned that President Marcos Jr. incompetence or complicity yung nakikutsaba o competence, walang kaalam-alam, in allowing 3 consecutive national budgets to be distorted by massive insertions and fund diversions may be deemed as impeachable offense. Interviewed on Billionaire News Channel on Point program, the Caloocan City representative said it was hard to believe that the president and his cabinet were unaware of what the lawmakers allegedly did to the 2023, 2024, and 2025 spending plans. It's either incompetence or complicity. Both are impeachable offense. Erese told BNC anchor Pinky Webb. Asked whether he and his colleagues in the Liberal Party were preparing an impeachment complaint against Marcos, Erese said none had been discussed among their members. Ayaw nilang ma-impeach. Liberal ito Ayaw nilang ma-impeach ang Pangulo dahil ang papalit si BP Sara. Kaya wala talagang plano. Kaya lang, salamat kay Congressman Edgar Erese dahil very vocal siya kung ano yung nakikita niyang kamalian, nagsasalita siya, privilege. Napakaganda yung privilege speech niya sa... Alam niyo po kasi mga kababayan, ito pong si Edgar Erese, no? Kaya po malakas ang loob niyang magsalita kasi hindi po siya parte ng 19th Congress. Hindi po siya mismo nagsabi, no, na wala po siya sa 19th Congress mga kababayan. Kaya hindi po siya kasali doon po sa mga pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi wala pa naman siya noon eh. Ngayon lang po siya nakapasok sa 20th Congress. Kaya malakas po ang loob niya na magsalita kasi alam niya sa sarili niya na hindi po siya kasama doon po sa pinaggagawa ng kanyang mga kasamahan dyan sa House of Representatives. Kamara I don't know anong buwan yun. Very passionate speech kung laban sa korupsyon. Wala naman, sabi niya. Ang nagsasabi lang yan si Kiko Barsaga.
Erese said Marcos must explain how Congress was able to violate the budget process for 3 straight years. 3 straight years, ibig sabihin mga kababayan, simula ng pagkaupo nila, mayroon na po talagang anomalyang nagagawa, di ba? Sa mga naririnig kong payag ni Congressman Erese, noong 2023, mga 300 billion ang na-insert. 2024, mas malaki, 500 billion. 2025, 423 billion. Puros insertion yan. Hanggang hindi niya ma-explain, bababa ng bababa yung ratings niya. Yes. Nagapak na po ang ratings ng Pangulo. Yung latest, 21% na lang. One of the lowest sa mga incumbent president sa midterm period. He is becoming to be the most unpopular president according to CEO ng WR numero Professor Cleve Argelius. He noted that the revelations of resigned Ako Bicol Representative Saldico would continue to erode public trust unless the president addressed the questions implicating him and members of his family in the budget insertions and the flood control scandal. Lalo na ngayon na mayroong report ang Philippine Center on Investigative Journalism na tinawag nila si Sandro Marcos at Martin Romualdez na pork barrel kings dahil for 3 straight years meron yung tinatawag na allocables. Ito na daw ang pangalan ng mga pork barrel ngayon, allocables. So yan mga kababayan, kahit anong tago, no, nila, talagang lalabas po ang totoo at lalabas po ang kanilang mga baho. No, like for example, ito pong report ng Philippine Center on Investigative Journalism, di ba? Sino bang mag-aakala na mayroon palang ganyang nag-iimbestiga pala ang mga journalist, di ba? At lumabas nga sa kanilang investigasyon na itong dalawang ito ay mga pork barrel kings, no? Si Sandro at saka si Martin Romualdez. Ano pa? Sino ba ang mag-aakala na si Saldico ay babaliktad? Di ba? Ang alam nating lahat, si Saldico po ay talagang hawak nila sa leeg. Pero, bumaliktad po si Saldico. Bakit, mga kababayan? Kasi naiipit na eh. No? Sisingaw talagang baho. At gagawa ng paraan, no? Ang kalikasan, no? Para kayo ay managot. Diba? Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon? Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po.